sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balot ang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, January 27, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Isa patay, 3 sugatan sa hot pursuit operation laban sa drug suspect sa Bacoor. DOTR, pinatitigil ang operasyon ng Allison Shipping Lines habang iniimbestigahan ang paglubog ng isa sa mga ferry nito sa Basilan. Ilang uniformed personnel sangkot sa trading ng smuggled na sigarilyo. Mga sari-sari store, binalaan ng PNP na huwag magbenta nito. 15 senador lumagda sa resolusyon para kondenahin ang pananalita ng China laban sa mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Sa ibayong balita, ilang katao patay, matinding perwisyo idinulot ng winter storm sa Amerika. At sa showbiz, K-pop demon hunter singer na si EJ engaged na. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Pinapayagan ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang mga naging biktima ng drug war na lumahok sa confirmation of charges proceedings kontra kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nakatakdang magsimula sa February 23, 2026. Ayon sa Pre-Trial Chamber, sa 304 na victim applications na isinumite sa ICC, pinayagan ng partisipasyon ng 29 na individual sa ilalim ng Group A. Ito yung mga pasok sa definisyon ng ICC bilang mga biktima. Papayagan rin ang mga biktima na nasa ilalim ng Group C o yung mga nakaranas ng pananakit na may kinalaman sa mga crimes against humanity na kinakaharap ng dating Pangulo. Samantala, 10 applications naman sa ilalim ng Group B ang tinanggihan ng ICC dahil labas ito sa sakop ng kaso sa ngayon. Para sa mas maayos na partisipasyon ng mga biktima, inatasan ng korte ang registry na italaga ang Filipino ICC accredited lawyers na sina Attorney Joel Butuyan at Attorney Gilbert Andres bilang mga abogado ng mga biktimang inadmit na ng korte sa kaso. Mababatid na una ng sinabi ng kampo ni Duterte na iaapela nila ang desisyon ng ICC na nagsasabing may kakayahang humarap sa pagdinig ang dating presidente. Patuloy naman ang pasasalamat ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa patuloy na sumusuporta sa kanilang pamilya. Lalong-lalo na ngayong araw na ito dahil hindi maganda yung balita sa kanyang kaso at nandito kayo para magbigay ng moral support sa kanya. Sigurado ako na may kwento yon ng abogado niya na pumasok ngayon doon. Viral ngayon sa social media ang tila pagtakas ng driver ng SUV sa mga pulis sa Bacoor, Cavite. Dahilan para madamay pa ang ibang mga sasakyan sa kalsada. Kita sa dashcam ng nabangga ang sasakyan ang pagharurot ng isang sasakyan para makatakas sa kamay ng mga otoridad na naging dahilan para mabangga ang iba pa. Binabaan na ng pulis ang tumatakas na driver at pinaputukan ang gulong pero hindi ito nagpatinag. Ayon nga sa netizens, kapag pinara na ng pulis ay huminto na para hindi na mandamay ng iba pa. Hindi pa rin matukoy ang naging violation ng driver sa ngayon. Sinuspindi ng Department of Transportation ang buong passenger fleet ng Allison Shipping Lines matapos lumubog ang isa sa mga barko nito sa karagatan ng Basilan na ikinamatay ng hindi bababa sa 18 katao
habang may 10 pang nawawala. Ayon kay Transport Acting Secretary Giovanni Lopez, inutusan na rin niya ang Maritime Industry Authority at ang Philippine Coast Guard na magsagawa ng komprehensibong maritime safety audit. Ayon pa kay Lopez, inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang full-blown investigation para matukoy ang sanhi ng paglubog ng barko. Habang may mananagot at sisibakin sa mga opisyal sakaling lumabas sa investigasyon kung may pagkukulang ang gobyerno, gayon din sa shipping owner. Pinalawak na ng pulisya ang operasyon laban sa smuggled na sigarilyo matapos masangkot ang ilang uniformed personnel dito. Paalala naman ng PNP sa mga sari-sari stores. Huwag magbenta ng iligal na mga sigarilyo dahil pati retailers ay kabilang na ngayon sa kanilang operasyon. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Paiigtingin ng Philippine National Police at iba pang ahensya ng gobyerno ang operasyon laban sa cigarette smuggling. Matapos lumutang ang mga impormasyong sangkot dito ang ilang law enforcers. May nakikita kaming mga information that there are PNP personnel involved. So nagkaroon na rin ng investigation tungkol dyan. Well, investigations are still ongoing. Nahuli ang 2 tauhan ng Philippine Coast Guard noong January 10 sa Agusan del Norte dahil sa trading ng smuggled na sigarilyo. There are involvement of some of the members of the secure force, not limited to the PNP alone. Kasama yung PCG kasi 2 weeks ago may na-aresto kaming members of the PCG sa Region 13. Nasita ang sasakyan ng 2 PCG personnel dahil sa traffic violation pero tumambad sa PNP Highway Patrol Group ang nasa 325 rims ng sigarilyo na nagkakahalaga ng 97,000. Ngunit walang maipakitang dokumento ang naturang personnel. Magsasampa ng kasong kriminal ang PNP samantalang ipinaubaya na ng PNP sa pamunuan ng PCG ang pagsasampa ng kasong administratibo sa kanilang tauhan. Ayon sa PNP, may malalaking grupong nasa likod ng operasyon. Syndicates have leveled up. Hindi ito tingi-tingi. Container vans at warehouses, ito na ang mga pinag-uusapan. They are operating like legitimate multinational corporations but actually engage in crime. Ayon sa mga otoridad, posibleng umabot na sa maliliit na tindahan ang naturang smuggled cigarettes. Paalala ng pulisya, isuko agad sa local police station kung nakabili ng hinihinalang smuggled na sigarilyo. Makikita niyo yung price, pag mura yan, kung ikaw siguro nagbebenta dyan, mga sari-sari stores, medyo magduda ka na. Pwede ka na mag-coordinate sa local police units natin. Iniimbestigahan na rin ng PNP kung kabilang sa mga ipinupuslit ay ang black cigarettes na kung tawagin ay tuklaw o mga sigarilyong may halong cannabinoids. Hindi natin alam kung may mga if that is contaminated by other prohibited drugs. Mahuli ho yan at itong mga next coming days, makikita nyo, there will be operations there na gagawin namin sa inyo. Nakatakdang humarap ang PNP official sa Senate inquiry ukol sa cigarette smuggling sa Miyerkules, January 28. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Pinatikos ng mga senador ang Food and Drug Administration dahil sa umano'y pagpalya ng ahensya. Napigilan ang laganap na bentahan ng peke at unregistered na health products online tulad sa TikTok maging sa mga retail stores. Sa pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography, inihayag ni Senator Raffy Tulfo na nagsagawa ng test buy ang kanyang grupo sa Shopee at nakabili ng prescription-only na gamot kahit walang ipinakitang reseta ng doktor. Hinamon din ni Tulfo si FDA Director General Paulo Teston at ang top management ng ahensya na magbitiw sa pwesto at inakusahan ng kawalan umano ng kakayahan at umano'y pagtatanggap ng lagay kaugnay ng hindi kontroladong bentahan ng mga gamot. Bagamat sinabi na iginagalang ni Teston ang opinyon ng senador, iginiit naman niya na magpapatuloy siya sa pagganap ng tungkulin bilang Director General ng FDA. Sir, inutil ka po. I'm sorry to tell you. You're incompetent. At yan mismo, sinabi ng ARTA. Kayo ang one of the most complaint agency. ARTA na po mismo nagsabi niyan. At dugtungan ko. Dapat kayo, karamihan kayo sa management, magsi-resign na kayo. Your Honor, I
I serve at the pleasure of the people, acting to the president. Since I assumed office, I devoted my time and effort to this agency to improve. But for now, while I'm still here, since resignation is a voluntary act, I will continue exercising my functions as Director General. May tuturing na isang atake sa administrasyon ang mga impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon yan sa Malacanang. Sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro, nirerespeto ng Pangulo ang mga hakbang ng Kamara at hinahayaan ng konstitusyonal na proseso pero babala ng palasyo. Hindi lang apektado rito ang Pangulo, kundi pati ang ekonomiya ng bansa. Hindi naman haharangin ito ng Pangulo kasabay ng pagganap niya sa kanyang tungkulin. Matatandaang hindi bababa sa 3 impeachment complaint ang isinampa laban kay Marcos Jr. ngayong buwan, kaugnay ng umano'y questionableng insertion sa 2024 national budget at iba pang mga paratang. Itong mga impeachment complaint na naisampa laban sa Pangulo ay hindi po mapapahinto, hindi po mapapatigil ang Pangulo sa patuloy niyang pagtatrabaho para iangat ang buhay ng bawat Pilipino. Samantala, pinabulaanan ng palasyo ang batikos ni Batangas Representative Leandro Leviste na umano'y nasasailalim sa de facto martial law ang Pilipinas. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, walang basehan ang paratang ng mga kritiko ng administrasyon at hindi lahat ng opinyon ay dapat sagutin ng palasyo. Dagdag niya, malaya pa rin nakapagpapahayag ng saloobin ng mga kritiko ng gobyerno. Matatandaang naghain si Leviste ngayong Enero ng 111 million peso libel case laban kay Castro. Kaugnay ng pahayag ng palace official sa kanyang vlog na umano'y ibinenta ni Leviste ang franchise ng solar para sa Bayan Corporation na isa sa kanyang mga kumpanya sa renewable energy sector. Kung may mga kritiko, makikita naman po natin panay-panay ang pag-akusa, pagbibigay ng mga masasakit na salita na walang katotohanan kay Pangulo. Pero ang Pangulo mismo ay hindi po nagsasampa ng kaso. Kinumpirma naman ng Malacanang na nililimitahan muna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang mga aktibidad sa loob ng palasyo ilang araw matapos siyang ma-diagnose ng diverticulitis. Ayon kay Castro, bahagi ito ng payo ng mga doktor para makapagpahinga muna ang presidente. Matatanda ang isinugod sa ospital si PBBM noong nakaraang linggo at na-diagnose ng pamamaga ng bahagi ng kanyang digestive system o bituka. Nilinaw naman ng Pangulo na hindi life-threatening ang kanyang kondisyon. Private meetings muna, maayos po ang kanyang kalagayan. Naniniwala si Interior Secretary John-Vic Remulla na posibleng may hindi bababa sa 10 bilyong pisong cash ang puganteng negosyanteng si Charlie Atong Ang. Kaya mas madali umano itong natatakasan ang mga otoridad. Ayon kay Remulla, sinabi umano sa kanya ng whistleblower na si Julie Patidongan na posibleng nakalabas na ng bansa si Ang gamit ang isang backdoor at ngayon ay nagtatago na umano sa Cambodia o Thailand. Giit ni Remulla, posibleng nag-set up na rin si Ang ng online cockfighting o e-sabong operations sa labas ng Pilipinas. Tinawag din ni Remulla si Ang bilang most wanted ng bansa at tiniyak na handa silang maghanap sa buong Southeast Asia kung kakailanganin. There is a possibility na nasa either Cambodia, yung Golden Triangle. Kasi nung umalis ang lahat ng Pogo at e-sabong dito, ang diaspora nila pupunta doon. So, sabi ni Julie Patindongan na maaga pa lang nag-set up na siya ng operations ng e-sabong doon. Patuloy na sinusulong ng Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute ang paggamit ng iba-ibang Philippine tropical fabrics.
sa ginanap nga na Textile Convention o TELACON 2026 na may temang Stitching Futures ngayong Martes sa Pasay City. Tinalakay ang mahalagang papel sa paggamit ng naturang lokal na fabric o tela, hindi lamang sa fashion statement, kundi bahagi rin ito ng pagpapalago at pagpapakilala ng sariling atin sa pandaigdigang merkado. Bukod dyan, bumida rin sa exhibit ang mga produkto na gawa sa high-quality fabric na galing pa sa iba-ibang probinsya sa bansa. Layo ng ahensya na mabigyan ng suporta ang mga kababayan nating may maliliit na negosyo at para patuloy na tangkilikin at kilalanin ang napakayamang textile industry ng Pilipinas na sumasalamin sa mayamang kultura ng ating bansa. We support, tinatangkilik po natin ang produktong Pilipino kasi marami tayong mga natutulungan sa ating mga babae, hindi lang isa, maraming sektor. At nakakatulong din ang pagpapatronize nito sa pagpreserve ng ating cultural and traditional values. Susunod, 15 senador lumagda sa resolusyon para kondenahin ang pananalita ng China laban sa mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. At malawakang winter storm nararanasan ngayon sa Amerika, bilang ng nasawi pumalo na sa 30. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nadisgrasya ang isang delivery truck na may kargang mga itlog habang bumibiyahe patungong Cebu City mula Bantayan Island nitong Martes, January 27. Ayon sa ulat, nawalan umano ng preno ang delivery truck sa Sogod, Cebu na nagresulta sa aksidente. Ligtas naman ang driver at 2 pahinante na nagtamo lang ng minor injuries pero matindi ang pinsala sa mga nagkalat na kargamento. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng insidente. Hinihimok ng isang ekonomista ang mga senador at opisyal na kumalma sa mga pahayag sa usapin ng West Philippine Sea at idaan sa tamang forum ang mga hirit laban sa China. Sa gitna nito, pumirma ng resolusyon ng 15 senador para kondenahin ang pananalita ng Beijing laban sa mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. To the so-called risk of investing in the Philippines. Pag ganyan po ang nangyayari. Yan ang nakikitang negatibong epekto ni Economics Professor Astro del Castillo sa gitna ng sagutan ng mga mambabatas at opisyal kaugnay sa isyu ng China at West Philippine Sea. Anya, dapat idaan ang isyu sa tamang forum. The best way pa rin po talaga would be to hear our learned leaders, especially from DFA, on how to deal with the situation. Win-win solution is the best. If matone down natin rhetoric, matone down lower down natin emotions, better. Nitong Lunes, January 26, pumirma ang 15 senador sa resolusyon na kumukondena sa mga pahayag ng China laban sa Philippine government officials. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na magbabayad ang sino mang opisyal ng Pilipinas sa mga provocations o maanghang na salita laban sa China. Umapila ang mga senador sa Department of Foreign Affairs o DFA na gamitin ang lahat ng diplomatic measures para manindigan sa karapatan ng Pilipinas sang-ayon sa international law. Now is the time for the country, the executive, the legislative branches of government to unite behind what I believe to be the bullying of a power, a superpower. And I believe the only way to deal with the bully is to stand up to it. Hindi naman bumirma sa resolusyon ang 9 na senador kabilang si Senador Rodante Marcoleta. Tingin niya ay hindi kinonsulta ni PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang DFA bago magpahayag laban sa China. Sa tansya ko po, nung nag-uusap kami, ayaw din po ng DFA yung ginagawa ni Ginoong Tariela. Nahihirapan nga po sila. Yun ang pagkakasabi sa akin. Dahil imbes na makatulong,
sa kanilang gawain at sa kanilang responsibilidad. Tingin naman ng Senator Robin Padilla, may dahilan para umalaman China sa paggamit ni Tariela ng AI-generated images ni Chinese President Xi Jinping para ilarawan ang pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Sapagkat pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Wala po tayong magagawa sapagkat duty ng kahit na sino na ipagtanggol ang kanilang Pangulo. Hindi rin pumirma sa resolusyon ang iba pang minority black senators na sina Alan Peter Cayetano, Francis Escudero, Bongo, Amy Marcos, Joel Villanueva, ang absent pa rin si Ronald De La Rosa at ang majority black senator na si Pia Cayetano. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nakipagpulong si Chinese Ambassador to the Philippines sa mga pinuno ng Cebu at Davao sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Ngayong Martes, January 27, tinagpo ni Xing Chuan sina Cebu Governor Pam Baricuatro at Cebu City Mayor Nestor Archival, maging si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte para palakasin ang ugnayan ng dalawang panig at ang kooperasyon sa mga lokal na pamahalaan. Kasalukuyang itinatayo ngayon ng Chinese company sa Davao, ang Davao Samal Island Connector Bridge na nagkakahalagang $350 million na concessional loan mula sa China. Naganap ang pagbisita sa kabila ng paglagda ng 15 senador sa isang resolusyong kumukondena sa Chinese Embassy at paghahain ng Department of Foreign Affairs ng firm representations dahil sa umano'y paglabag ng China sa diplomatic conduct sa karagatan, maging ang pangaharas sa mga Pilipino. Nananawagan si Vice President Sara Duterte ng mas malalim na investigasyon sa tangkang pananambang kay Sharif Agwak Mayor Ahmad Mitra Ampatuan na tinawag niyang senyales umano ng paghina ng peace and order. Kasabay nito, pinuna rin ng bise ang animoy pagiging manhid ng mga otoridad sa mga armadong tao sa mga pampublikong lugar. Maging kung paano nakakuha ng rocket-propelled grenade o RPG ang mga sangkot. Kailangan din anyang panagutin ng mga nasa likod ng karahasan para sa kapayapaan at kaayusan sa Mindanao. Napapansin ko sa mga otoridad, parang life goes on. Normal lang na meron kang nakikitang RPG sa gitna ng daan. In broad daylight. Hindi yan normal at hindi yan dapat pinapalampas. Dapat merong malalim na investigasyon. Iginiit ni Interior Secretary John Vic Remulla na dapat muna umanong ibalik ni dating Congressman Zaldico ang hindi bababa sa $1 bilyong sa gobyerno bago ito makipagdialogo sa mga opisyal ng Pilipinas. Matatanda ang ibinunyag kamakailan ni Remulla na nagpadala umano ng feelers, siko, sa pamamagitan ng mga tagapamagitan na nagpapahayag ng hangarin nitong makipag-ugnayan sa mga otoridad. Dagdag ng kalihim, posible lang ang usapan kung may pagbabalik ng pera at may opsyon sa plea bargain. Magugunitang napaulat na nasa bansang Portugal si Ko at nahaharap sa warrant of arrest kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Saka tayo mag-usap. Then you will have an availability of a plea bargain. Kasi in the end, pera naman ang ginawa niya. Kung sinolo niya pera, wala naman siya pinatay. Wala na. Pero $1 billion, sorry po sa amin. Samantala, pumalag si Interior Secretary John Vic Remulla sa pagbatikos ni dating Senator Antonio Trillanes IV na dapat umano'y bawasan niya ang mga media interviews at mag-focus na lang sa pagpapakulong ng mga sangkot sa malawakang korupsyon sa mga flood control project. Ayon kay Remulla, masa siyang makikita ni Trillanes na ginagawa ng gobyerno ang lahat para panagutin ang lahat ng mga nasasangkot sa eskandalo. Binatikos din ni Remulla si Trillanes dahil sa umano'y pagtatago nito noong senador pa siya. Sa kabila nito, hinimok ni Remulla si Trillanes na mag-ambag na lang ng solusyon. Kung alam niya kung paano magtago, dapat siya magturo sa amin. Paano magtago? Sige, kunin namin. Help us na lang. If you think you have the solution, then be part of the problem solving.
Nagtipon ng mga kabataan mula sa Akbayan Youth Against Kurakot Coalition sa House of Representatives nitong Martes, January 27 para manawagan sa Kamara na agarang ipasa ang Anti-Political Dynasty Law. Bilang bahagi ng protesta, nagsagawa ng satirical skit na The Dynasty Succession ang mga rallyista na nagpapakita kung paano nauuwi sa katiwalian ang mga political dynasty at kung paano itinuturing ang posisyon sa gobyerno bilang minamanang kapangyarihan sa halip na serbisyo sa publiko. Matatanda ang ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, nasa mahigit 250 na miyembro ng House of Representatives sa 19th Congress ang bahagi ng political dynasty at 71 naman sa 82 na gobernador sa bansa ay mula sa mga pamilyang may mahaba ng panahon na nakaupo sa pwesto. Nakararanas ngayon ng malawakan at matinding winter storm ang Estados Unidos na nakapipinsala na sa marami. Mahigit sa 30 US states ang apektado ng sobrang taglamig. Kabilang dyan ang New York City na nakaranas ng pinakamakapal na snowstorm sa loob ng 5 taon. Hindi bababa sa 30 katao ang nasawi dahil sa bagyo at matinding lamig, habang mahigit 23,000 na flights naman ang kanselado mula nitong Biyernes hanggang Lunes, na nagdulot ng malawakang abala sa mga paliparan mula Texas hanggang sa Maine. Ayon sa mga meteorologist, maaaring tumagal pa ng ilang araw ang mga power outage dahil sa Arctic air na patuloy na nagdudulot ng sobrang lamig. Mahigit naman sa 6 trillion pesos na ang halaga ng kabuuang pinsala sa Amerika na nakaapekto sa turismo at ekonomiya doon. Pinawi ni Filipina tennis star Alex Ayala ang pangamba ng publiko hinggil sa posibleng injury matapos ngang humingi ng medical timeout sa kanyang first game sa Philippine Women's Open nitong Lunes sa Rizal Memorial Tennis Center sa Maynila. Madaling nakuha ni Ayala ang unang set kontra sa Russian player na si Alina Charaeva, pero naiwan siya sa score na 1-2 sa ikalawang set nang humiling ng medical timeout bago ang ika-4 na game. Pagamat may band na sa kanyang right leg, sinabi ni Ayala na hindi maluba ang nararamdamang discomfort. Agad namang humataw sa 5 sunod-sunod na games si Ayala para isara ang set at laban sa 6-1, 6-2. Hindi pa naman malaman kung sino ang susunod na makakalaban ni Ayala sa round of 16 habang nagpapatuloy ang round of 32 ngayong Martes. Congratulations at laban lang, Alex! Sa aming pagbabalik kay ex-PBB housemate Edward Barber, isa ng ganap na pastor. At K-pop Demon Hunter singer na si EJ, engaged na. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Isang bagong yugto ang sinimulan ng TV host actor na si Edward Barber matapos opisyal na maordinahan bilang isang pastor. Samantala, K-pop Demon Hunter singer-songwriter na si EJ, wow, engaged na. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Edward's Calling. Isa ng ganap na pastor si ex-PBB housemate at dating kalab team ni Maymay Entrata na si Edward Barber. Ang magandang balita na yan, inanunsyo mismo ng isang Christian church na Favor Church Manila sa kanilang social media. Sa ilang larawang ibinahagi, makikitang kabilang ang aktor sa inordinahan nitong Sabado. Matatanda ang taong 2022 nang i-anunsyo ng TV host actor na siya'y nag-aaral maging isang pastor. Sa kabila ng pagiging aktibo sa kanyang podcast, patuloy pa ring ibinabahagi ni Edward ang mensahe, pananampalataya at misyon ng kanyang simbahan. Ang desisyon ni Edward ay pagsunod sa tinatawag na calling at hindi dahil sa nais na propesyon. Samantala, another golden moment for EJ. Hindi lang siya Golden Globe winner dahil maging sa Love Life, big winner din.
Engaged na nga ang K-pop demon hunter singer na si EJ sa kanyang partner na isang music producer na si Sam Kim. Sa Instagram, ibinahagi ni EJ ang ilang larawan sa kanyang engagement, kabilang na ang isang cake na may pagbati. Umani naman ng masayang reaction and comment mula sa netizens ang magandang balita na yan ni EJ. Congratulations! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa American businessman at film producer na si Roy E. Disney. Ang sabi niya, "Hindi mahirap magpasya kapag alam mo na kung ano ang iyong mga pagpapahalaga." At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.